Mga ka-Republic, ang Justin Brownlee ng NLEX nagtamo ng matinding leg injury. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapag-celebrate ang Road Warriors sa kabila ng kanilang overtime win kontra sa Tok and Tex. Samantala, patuloy pa ring nagre-recover mula sa hamstring injury ang tunay na Justin Brownlee. Kung kaya naman may delikadong 2-3 win-lose record ang Barangay Ginebra. Katulad ng masamang panahon ng simula ng kanilang kampanya dito sa Governor's Cup. At sa Biyernes, kailangang malampasan ng Gin Kings ang bagyong dadalhin sa kanila ng desperado na ring kupunan ng Meralco Bolts dahil ito ang labang magdidikta ng kanilang magiging kapalaran. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ang NLEX import na si Dequan Jones ang pinakahuling biktima sa tila raw sumpa sa Iñaris Center, Antipolo. Matapos mag-drive at madulas, nabagsakan siya ng na-outbalance na si Brandon Ganuelas Roser na naging sanhi ng malubhang bali at dislocation sa kanyang binti. Natahimik ang buong Coliseum habang namimilipit sa sakit si Jones. Kaagad siyang itinakbo sa ospital. Dito nakita ang tapang at katatagan ng NLEX. Hindi sila sumuko sa laban kahit wala na silang import mula mahigit 7 minuto pa sa third quarter. Nang wala na si Dequan Jones sa laro, nakahabol ang TNT at nakuha pa ang lamang 107-103 sa mga huling segundo ng fourth quarter. Ngunit isang mahirap na 4-point shot ni Robert Bolick ang nagpatabla sa score at may 2.2 seconds na lang ang natitira sa game clock. May pagkakataon pa sana ang TNT na manakaw ang panalo sa regulation, ngunit nabigo si Brandon Ganuelas Roser na mai-convert ang alley-oop inbound pass. At sa overtime period, nag-take over na si LJ Gonzalez na may-score ng 6 na puntos sa extra period at may kabuuan siyang 26 points. May 27 points and 8 assists naman si Robert Bolick, ang bayani para sa NLEX dahil ang kanyang 4-point shot ang naghatid sa laban para makahirit sila ng overtime. Malaking panalo iyon para sa Road Warriors matapos silang masingitan ng tira firma jeep sa nakaraan nilang laban. Sa kabila ng malaking panalong ito, hindi raw sila makapagsaya, sabi ni Robert Bolick. Mahirap mag-celebrate, sabi ng NLEX star guard. Siya ang Justin Brownlee ng NLEX, dagdag pa ni Berto, tinutukoy si Dequan Jones. Napakagaling, napakabait pa. Inako naman ni Coach Chot Reyes ang sisi sa pagkatalo ng TNT laban sa isang kupunang mula sa kalagitnaan ng third quarter ay naglaro ng walang import. Ang coaching ko ang may problema, prangkang pag-amin ng TNT coach matapos ibigay sa kanila ng NLEX ang kanilang pang-apat na talo this conference. Samantala, tumatak sa marami ang pahayag na binitiwan ni Robert Bolick sa pagsasabi niyang siya ang Justin Brownlee sa NLEX. Ang hirap maghanap ng ganung import. Ang pagkukumpara niya sa kanilang import kay Justin Brownlee ay patunay lamang na sa PBA. Kahit saan ka lumingon, ang Ginebra import pa rin talaga ang gold standard at sukatan ng lahat ng dayuhang reinforcement. Mula nang dumating si JB sa Ginebra noong 2016 ay 7 beses niyang naigiyat sa championship ang kupunan. Pinakamarami para sa isang import sa buong kasaysayan ng PBA. May 4 siyang Best Import Award. Sayang nga lang at nagtamo siya ng hamstring injury sa natapos na Commissioner's Cup. Semifinals pa lang laban sa Rain or Shine ay iniinda na ni JB ang hamstring issue. Lumala ito sa finals kontra Tok and Tex. Pero nagawa pa rin niyang tulungan ang Ginebra na makuha ang kampyonato. Pero dapat na talaga siyang pagpahingahin pagkatapos ng Window 3 ng FIBA Asian Qualifiers. At ngayon ngay si Ryby Grigsby ang pansamantalang import ng Gin Kings. Mahusay si Grigsby pero kitang-kita ang kawalan niya ng chemistry sa mga locals ng Ginebra kaya ngayon ay may hawak silang delikadong record na 2-3, panalo-talo. Sa Group B, nasa pang-5 sila sa team standings. May laro ang Ginebra sa Biyernes, huling PBA game bago pumasok ang halos 2 buwang bakasyon. Alam na natin kung para saan ang break na ito. Para sa FIBA Window 4 na gaganapin dito sa bansa na susundan ng Japan Asian Games. Kailangang malampasan ng Ginebra ang bagyong dadalhin ng Meralco sa August 14. Desperado na rin ang Bolts dahil sa record nitong 2-5.
Kung matatalo ang Gin King sa Biyernes, hihilahin sila ng Meralco upang malubog din sa ilalim ng team standings. Pagkatapos ng laro sa Biyernes, 4 na laro na lang ang matitira sa Ginebra at magiging masyadong mahirap na ang pag-ahon kung lubog sila sa 2-4. Ngunit kung magagawa nilang 3-3 ang kanilang record bago ang FIBA break, may natatanaw pa silang pag-asa sa muling pagbubukas ng PBA sa Oktubre 7. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog, mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Edwin Ferreras. Kakayanin daw, sabi niya, subok na raw si Tim Cone. At sa iyo rin, Cecilia Gibara na nasa Israel. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Salamat sa laging panonood. At sa iyo rin, Diego Bagsik na may bulaluhan sa Fairview. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, Ken Villar. Magaling si Tim Cone. At sa iyo rin, Irenio Salangsang pa-shout out daw. At sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman na nasa Belgium. Shout out sa iyo, kabayan. Salamat sa laging panonood. At sa iyo rin, Borlagatan Donald na nasa Singapore naman. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Rudel Simbahon. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Marlon Omar. Salamat sa tiwala. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.